Hi, good day again kapatid, and maraming salamat nga pala sa pagtangkilik ninyo sa mga nanood ng mga last videos natin. And I'm really happy and I'm glad dahil kumbaga we are really increasing in numbers, and maraming salamat sa pagtitiwala sa channel na to dito sa Salt for the Spirit, and may you continue to be inspired and at the same time to watch our content din. So, ang ating topic for the day is show care for orphans and widows. So, by definition, alam naman natin ang orphans and widows, meron silang something in common. Just to make it short, sila ay parehong nawalan or iniwanan, kumbaga, ng mga mahal nila sa buhay. Kumbaga, sa orphans, parents, sa widows naman, mga asawa o asawa. So, ngayon, I'm really shocked actually na merong ganitong Bible verse sa Bible. So, kumbaga, nung first time ko to na-encounter, talagang akala ko nung una, this is just pertaining literally to the orphans and widows. Pero may mas malalim pala siyang definition, kapatid. Kasi when we will analyze these two groups of persons, talagang pareha sila, yun nga sabi ko nga, pareha silang iniwanan, pareho silang nawalan, or pareho silang, kumbaga, pwede naman kasi namatay, kumbaga unintentional naman. Ang ibig sabihin lang kasi nito, kung babasahin natin sa James 1:27, it states that religion that God our Father accepts as pure at faultless daw ay yung mga religion or yung mga tao na nag-look after sa orphans and widows in their distress to keep oneself from being polluted by the world. So, kung iisipin ninyo, hindi lang siya nagsasabi ng parang pangalagaan ninyo or sabihin natin magkaroon kayo ng concern sa mga orphans and widows. Pero ang sinabi ng Panginoon mismo, salita niya, dito daw nakikita yung true religion. Kung ano ba yung religion na accepted ng Panginoon, which is kailangan daw marunong mag-care sa orphans and kailangan daw mag-avoid na maging polluted by the world. So, kung iisipin mo, hindi siya lang basta literal meaning. Ang ibig niya sabihin dito is lahat din ng mga nangangailangan, lahat din ng mga sabihin natin nawalan or nagkaroon ng pagkukulang or nagkaroon ng kakulangan in spirit, physical, or kung ano man, kailangan alalayan mo kasi yun yung talagang core mission niya eh. Kumbaga yung core mission ng true religion is to share God's word, to share about His love, everything. So in short, ang orphans and widows talks about yung mga helpless, yung mga sabihin natin, yung mga nagsisik ng love, nagsisik ng sabihin natin ng assurance, nagsisik ng someone that will take care or that will tawag dito, love them in return. So, yun daw yung true religion, and yung kinikip yung sarili to be polluted from the rest of the world. So, kumbaga, salt and light. Ikaw yung magiging salt and light dapat ng mundo. Dapat you keep yourself away from the world kasi nga ang world ay sinful. And you cannot serve two masters again kasi kailangan ang isa-serve mo lang ay ang Diyos o ang mundo. Siyempre, ang isa-serve mo ang ating Panginoon dapat instead sa mundo. So, yun yung pinaka-essence nitong orphans and widows na medyo talagang sa umpisa, akala mo literal sense na, of course, orphan and widows, kailangan mo rin mag-show care, pero hindi ibig sabihin na, hindi ka naman orphan, hindi ka naman widow eh, pero helpless ka lang, hindi ka ako mag-care sa'yo, kasi sabi ng Panginoon, orphans and widows lang. Mali yun, kapatid. Isasama mo sila kasi it talks about yung mga helpless people and yung mga hopeless na, yung mga kailangan mong yakagin ulit, pagbalik yung kanilang spiritual nutrition, kumbaga sa kanilang katawan at sa isip. So, aside from this, meron ako mga babanggitin na verses na tipong parang ganun din, related din sa ating topic ngayon, which is under Psalm 68:5-6. Ang sabi dito ay, a father to the fatherless, a defender of widows, is God in His holy dwelling. God sets the lonely in families. He leads out the prisoners with singing, but the rebellious live in a sun-scorched land. So, talks about yung care ng Panginoon para sa mga fatherless daw, sa mga widows. Ganon din yung sa mga walang pamilya o may kulang kanilang pamilya, o kaya naman yung mga nakakulong, etc. Kung nakakulong man na physical at nakakulong din sa tanikala ng demonyo or tanikala ng mga nakasalanan. So, siya ang nagko-comfort sa mga ito. Siya ang nagsisilbing ama sa mga ito. Kaya ang gusto ng Panginoon, tayo din ay magsilbing ama o ina sa mga helpless o yung mga hopeless na tinatawag na orphans and widows ng Bible. Aside from that, sabi din sa Isaiah chapter 1 verse 17, learn to do right and seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. So, alam na natin ang ibig sabihin dito, nabanggit na nga natin ng first part, talagang patungo to sa mga helpless at yung mga talagang defenseless, yung tipong hinang-hina. Kailangan you're ready to defend them, you're ready to show them love and respect at care at the same time.
And last one sa Zechariah 7:10, do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other. So, ganon din siya. Kumbaga, huwag kang magpapakita ng kahit anumang negatibo kasamaan sa mga taong helpless or yung mga poor in every aspect. Sabihin natin physical, spiritual, emotional. So, ganun kabuti ang Panginoon kasi kumbaga talagang in-emphasize pa niya sa ating mga tao na mas higit na nakakaluwag or higit na, merong mas malakas sa mga to, na wag natin sila pababayaan. And sabi ng Panginoon, ito daw yung true religion kapag nag-share ka or nag-show ka ng care rather sa mga orphans and widows which has been taken, sabihin natin, metaphorically by the Bible. Hindi siya yung physical lang or yung rather na literal meaning. So, bakit natin kailangan mag-take care ng mga orphans and widows? So, mga ilang puntos lang naman, which is lagi ko naman nababanggit after ko magbanggit ng mga Bible verses. First of all, biblical mandate. So, when you say biblical mandate, it has been mandated or it has been required by the Bible. God instructed us to do this for these specific groups of people. So, second, human dignity. Of course, para naman maitaas mo yung dignidad ng mga taong ito. Aside sa mataas mo yung kanilang spiritual status, mataas mo yung dignidad nila kasi karamihan dito wala na eh. They think that all hope is gone for them. But if you will be helping them, if you will be assisting them one by one or each and every one of them, they will, or rather, there is a high possibility that their dignity for themselves will restore or will be restored. Social justice, of course, caring for orphans and widows din, nagko-contribute siya ng just and equitable, sabihin natin, treatment para sa kanila at ganoon din sa buong society. And at the same time, talagang mawawala yung parang inequalities at yung unfairness na nafe-feel nila sa society. So, magandang gawin din talaga siya. Tapos, nakakadagdag din ito sa pagkakaroon ng community and fellowship. So, alam naman natin yan. Siyempre, kapag nayakag mo sila, sabay-sabay kayo magpupuri sa Panginoon, mas masaya yun, of course. Compassion and empathy. So, pinapakita din ito yung compassion and empathy which has been showed to us by our Savior, Lord Jesus Christ, the moment na siya ay nag-take up ng responsibilidad, na siya ay magpapakasakit sa krus para sa ating mga kasalanan. Hindi lang siya nag-show ng love, nag-show din siya ng compassion, of course, sa atin. Kasi, alam niya na kung saan tayo mapupunta dahil wala na tayo mga tao talaga eh. Dahil nga tayo ay talagang sinner na, talagang nag-fall short tayo sa glory ng Panginoon. So, kailangan natin ng isang Savior na may compassion. Kaya, kayo nun din, magpakita rin tayo ng compassion sa mga ibang tao na hindi pa siya nakikilala. Tapos, setting an example. If you will be setting a good example, of course, other people or the people whom you will be influencing will also radiate good example as well. Tapos, meeting basic needs, of course. Orphans and widows often lack resources. So, kapag ganun, mas matutulungan mo sila na ma-meet yung kanilang mga kailangan, yung kanilang mga kakulangan sa buhay, kumbaga spiritual man or physical. And at the same time, mas maano mo yung God's heart eh. Kumbaga, mas ma-meet mo yung, kumbaga parang style David na a man after God's heart eh. Kumbaga, parang caring for orphans and widows kasi, nagre-reflect kasi sa'yo doon yung God's heart for the vulnerable, for the helpless people. The moment na makatulong ka, nagre-reflect, nagre-radiate kung ano ba talaga yung gusto ng Panginoong gawin. Kung kumbaga, kung physical man siyang makikita mo, yun din ang gagawin niya. Kumbaga, what would Jesus do? Parang ganon. So, maganda kasi nagre-reflect is positive. Lahat naman ng galing sa Diyos ay positive. Lahat naman ng galing sa Diyos ay mabuti, marangal, at wala namang masama na iginagawa ang Panginoon talaga sa atin at ay binibigay. So, yun lang yung ating mga other pointers to note, kumbaga. And always remember again, from this time onwards, kailangan hindi dapat tayo magkakaroon ng feeling of neglect, or rather we must not show negligence sa mga taong helpless at yung mga nangangailangan ng tulong, at lalo na yung mga lost. Alam mo yung mga lost, yung mga tipong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. We must show care, we must show love, and at the same time we must show sabihin natin support for them, ang ating mga tinutukoy na orphans and widows. So yun lamang, and maraming salamat again. Please don't forget to click subscribe, like, and share para mas marami pa tayong maabot at marami tayong maging maka-fellowship later on, and at the same time para din meron tayong mga maraming mayakag pa sa ating mission na mabigyan sila ng hope at mapakilala sa kanila ang ating Panginoong Hesukristo na siyang nagsalba ng lahat, ang buong sangkatauhan, nung tayo ay, kumbaga nung siya ay nagpakasakit at nagpakapako sa krus ng Kalbaryo. So maraming salamat again, and God bless, and see you again sa ating next video. Thank you.